Yan mga boss, meron tayong Chevrolet Spark. Yan. Tinawag to ni boss sa atin at ito yung concern niya. Nagkukulay gatas daw yung kanyang langis. Tingnan nyo mga bossing. Ayan o. Kulay puti na talaga siya. Ayan. Sobrang namumuti na mga boss. Huhugutin din natin yung dipstick. Ayan. Walang pinagkaiba mga boss. Talagang kulay gatas siya. Ito pala mga boss ay pinalitan na nila ng cylinder head gasket kasi ang akala ni sir may taga sa gilid. Ayan, nagamit naman pero hindi rin nagtagal ay napansin niya nagkukulay gatas niya, tapos dito sa water tank niya may sumasama na ring langis. Ayan mga boss, pansinin niyo. Ayan, lumulutang na rin yung langis. Baguhin natin sa atin yung Chevrolet Spark. May dala na si sir na piston ring at saka cylinder head gasket. Pag may ganito kayong problema mga boss na kapapalit lang ng cylinder head gasket at humahalo ulit yung tubig or coolant sa inyong langis, ay may dapat pa kayong i-check yung water jacket po. Mayroon pong water jacket ito sa cylinder head. Yung ilalim po kasi nun, tubig or coolant sa ibabaw langis. Pag nabutas po yung water jacket nyo, maaari pong maghalo ulit ang inyong coolant or tubig sa inyong langis. Oh! Sobrang puti. Yung langis ito. Gatas. Nagkulay gatas, dol. Yan o. Crankcase. Gatas. Timing cover. Dito pala nakalagay yung isang water jacket natin na malaki. Yan. Yan po. Pag nabutas yan mga boss, yung ilalim kasi niyan, coolant or tubig. Tapos dito naman sa ibabaw sa ating cylinder head, may dalawa pong maliit yan. Ayan o. Yan, ito yung malaking water jacket sa baba. Ito naman yung maliit. So meron pa rin yan sa likod ng cylinder head. Yan. So papakalas ko na yung cylinder head mga boss kasi papalitan rin naman ng piston ring. So para isang trabaho na lang. At papalitan na rin natin ng panibagong head gasket kasi magpapalit tayo ng piston ring. Ayan yung water jacket mga boss na maliit. Iyan naman yung malaki, yung sa baba. Meron pa tayong isa tatanggalin doon sa likod ng cylinder head. Ganyan po kalala ang mangyayari mga boss. Kahit bagong palit kayo ng head gasket at pag may butas ang water jacket ay halo pa rin mga bossing yung inyong tubig at langis. Nakalas naman natin yung piston. Yan po ang sinunod natin. Piston kaagad. Tingnan nyo yung pinaka-oil ring niya mga boss, mga stock up na dahil nababalutan na po ng oil sludge yung ating mga piston ring. Yan, pagka ma-oil sludge din po yung ating makina, yan po ang unang-unang nag-i-stock up yung ating mga oil ring. Malakas po magbawas din ng langis pagka mga stock up yung ating oil ring. Ayan, tapos ito na yung lumang head gasket. Siyempre, papalitan na rin natin panibago yan. Kahit bagong palit yan. Kung mapapansin nyo, yan o. Yung water jacket na maliit, kung mapapansin nyo, coolant ang nasa ilalim nyan or tubig, depende sa ginagamit nyo. Pagka nakatubig kayo, yun, makikita nyo puro kalawang. Diyan po nabubutas yung ating mga water jacket pag nakalagi tayo nakatubig. Ito naman yung maliit sa harap na water jacket. So pagkakalas-kalasin natin yan para ma-inspection talaga natin ang mabuti kung tama ba yung hula natin na may butas yung water jacket na ito. Ayan yung malaki. Tapos ayan, ihuhuning rin natin tong kanyang bore mga bossing. Yan, kasi medyo may mga gas-gas tayo nakita. Uhuningin lang natin yan. Tapos panibagong piston ring. Tsatsagain natin yan mga boss para mawala yung mga gas-gas, para maganda talaga lapat dito. Mga boss, na-replace na pala natin yung cylinder head. Ayan, pina-replace na rin. Kasi bago naman dinala yung Chevrolet Spark dito ay may dala na siyang head gasket. Tapos yung piston ring kasi gusto niya lang ipasabay palitan. Pero hindi lang kami nag-focus sa gasket mga boss kasi nagawa na rin tong Chevrolet Spark niya. Na-top overhaul na rin. Kaso nga lang hindi nagtatagal. Ay naghalo ulit yung tubig at saka langis, no? So dito may chine-check pa kami tulad ng tinuro ko kanina. Eto mga boss, oh. Ayan, water jacket. So yun, nakita nga namin yung water jacket niya ay
may butas. Ayun, papakita ko po sa inyo. Eto mga boss, kung napapansin nyo itong tatlong water jacket itong dalawa ay sa cylinder head. Dito nakakabit sa cylinder head. Dito yan mga boss, oh. Yan, dito. Yan, yung butas na yan. Tinanggal na natin. Tapos isa rin dito. Yan, dito. Yan. Dito na part mga boss. Dito sa loob ay tubig. Ito, mga langis to. Pati dito, langis din po yan. Yan, pag may butas yung water jacket nyo, kung mapapansin nyo yung water jacket, ganyan ang pagkalagay. Akala nyo napakakinis ng ibabaw, pero sa likod po nyan, yan, lalo na pag hindi ka nakakulat, ganyan. Lubak-lubak na. Ayan, nakatalikod yan, ha. Yan. Yan, sobrang ukit-ukit na. Yan, nakita namin. Ayan, yung nakita nyo yung butas na maliit. Ayan, tagos yan mga bossing. Dito, ayan sa gilid, oh. Yan, kung makikita nyo sa gilid, yan. Kita nyo? Yan, maliit na butas sa gilid, sa kanto. Ayan, so, ayan, oh. Napakaliit lang na butas. Gakarayom lang ang butas. Yan, ito naging problema sa kanya, yung water jacket. Ayan, nasa gilid. O yan, nakikita nyo mga boss. Ayan, yung butas na yan. Dahil gusto niya rin papalitan ng piston ring, ay kaya kinalas na rin namin itong head, no? Para mapalitan lang din ulit ng gasket. Kasi sayang din naman, may dala na siya mga parts tsaka piston ring na gusto niya ipakabit. Ginawa na natin. Tapos ngayon hahanapan natin ng mga water jacket ito. Ayan, dalawang maliit at isang malaki. Napunan yung isa, may butas sa gilid na maliit. Ayan, oh. Ayan. Tapos ito, ayan, nilinis na natin yung mga piston. Kung napansin nyo dati, sobrang kapal ng carbon. Ayan, malinis na po yan. Para may kabit natin yung piston ring. Tapos ito, nalihan na rin yung kanyang engine block. Ganito naman ang itsura pagkabago yung piston ring nyo at inyong mga oil ring. Ayan, dapat ganyan, gumagalaw siya mga boss, oh. Ayan, dapat po na may, may galaw talaga, hindi stack up. Ayan. Side by side po yan, dapat gumagalaw yung inyong oil ring, tsaka mga piston ring. Kaya lang naman po nag-stack up yan, katulad kanina na sobrang daming oil slugs. So, si-set up na natin yung ating mga piston, ikakabit na natin yan. Sunod natin, cylinder head gasket at saka cylinder head na, syempre. Doon natin malalaman kung maghahalo pa ba yung ating ginawa ngayon na palit water jacket, palit piston ring, at bagong cylinder head gasket. Dito na yung bagong water jacket natin mga sir. Yan. Itong malaki. Yan. So yung water jacket na maliit, isa dito. Dito yan. Yan dito. Tapos isa rin dito sa harap. Yan dito. Papalagay natin. Okay. Okay. Ay dito sa harap. Dito yan mga bossing. Kita. Dito. Ayan, dito naman yan. Ayan, ayos na. Okay. Guide na lang. Assemble na to. So ayan mga bossing, naka-andar na yung Chevrolet Spark natin na nagkulay
gatas yung kanyang langis. So ayun ang naging problema. Pinakita ko sa inyo yung water jacket ay pinalitan natin. May butas yung water jacket na pinakamaliit. So bali 3 water jacket ang pinalitan natin. Ayan, tapos syempre pinasabay na kasi ni sir yung pagpalit ng piston ring, kaya kinalas na rin natin yung cylinder head, no? May dala na rin kasi siyang pyesa. Kaya so water jacket na sana pinalitan natin. May dala na kasi siyang gasket tsaka piston ring, so kaya binungkal natin ulit. So pinaka problema talaga nun yung water jacket sa pagtotrouble natin. So ito na yung ano niya, resulta nung pagkatapos natin gawin. Ayan, umaandar na to mga boss. Ito yung RPM nya, no? Ayan, no? Kahit i-birit na natin yan, so goods na siya. So titingnan natin sa oil filler cap. Nagpa-flashing pa kasi kami mga boss. Ito na siya. Ayan, umaandar na yan. Tingnan natin dito. Wala na yung kulay gatas, wala na yung pamumuti. So goods na siya. Pero dahil flashing pa lang to, papalitan pa rin natin ng polysynthetic na langis. Kasi gusto ni sir polysynthetic yung ilagay natin langis dito. Tapos ikukulat din natin. Ayan po, ano lang natin, palitan natin ng langis na poly. Tapos coolant. Alright. Alright, so papalitan natin to ng polysynthetic. Ayan, wala na siya mga boss. Kuha natin yung problema nitong Chevrolet Spark. Actually napatap overhaul na rin niya to. Naka 2 beses na yatang top overhaul to bago dinala sa atin. So ito ang istorya ng ating Chevrolet Spark. Yan, road test na tayo sa ating Chevrolet Spark mga bossing. So wala na yung naghalo na coolant or tubig sa kanyang langis. Yan, ito naman road test na tayo. Right. Kalampag lang ilalim. Tapos napansin ko rito sa Chevrolet Spark nya ay may problema yung IEC. Pag nag aircon namamatay, tapos up and down yung idle or RPM na ito. Kahit magano tayo o relearn, ni-reset na rin natin yung throttle body, andun pa rin yung up and down niyang idling pag naka-aircon. So may problema talaga yung IEC nito. Kasi nahalata ko naka-epoxy na yung IEC niya. Mukhang kinalkal na. Saan tayo na so naging problem sa kanya mga bossing, tulad na sinabi ko kanina, ay itong water jacket. Ayan o, water jacket. Kung mapapansin nyo, sa ilalim ng water jacket mga boss ay tubig, sa ibabaw naman po yung langis. Pag nagka problema yung water jacket natin, tulad nito, maliit na maliit lang gakarayom lang yung butas, ayun na, nagkakaroon na ng halo yung langis nyo at saka coolant, kaya siya nagkukulay gatas. So ito yung pinaka problem. Kung makikita nyo, yun, maliit na maliit lang yan, parang karayom lang. So ito naging problem niya. Yan, water jacket. Pag mga ganun pa ulit-ulit, bagong top overhaul, naghalo ka agad,
So yung i-check natin minsan engine oil cooler or cylinder head gasket, pero wag niyong kakalimutan din to mga boss, water jacket. Lalo't nagpalit na kayo ng gasket ay naghahalo pa rin yung coolant or tubig at langis ninyo, no? Kung sa in short Sharon Cunita kaagad ang nangyayari. Check nyo lang yung water jacket, baka kagaya rin itong Chevrolet Spark natin na may problema. Ganun ang problema, water jacket. Kaya lang naman natin binuksan ng tuloy kasi nagpapalit na rin ng piston ring si sir. So bago niya pinunta dito, may mga dala na siyang parts, cylinder head gasket saka piston ring. Para daw kung cylinder head gasket man ang may problema, tuloy-tuloy na yung ready na siya sa mga pyesa. So yung water jacket kami na nag-provide kasi may by sizes po kasi napakahirap hanapin. Ayun, sa ngayon goods na siya. Okay na, papakita ko sa inyo yung condition ng makina. Nagpalit na rin kami ng langis na fully synthetic. So for release na to, yung i-request na lang natin kay sir dito yung IEC kasi wala sa ayos yung idling niya pag naka-on ang aircon. Alright mga boss, ngayon mga boss, papakita ko sa inyo yung kondisyon ng makina, ng langis natin, kung naghalo pa ba. Pero kung nag-flashing kami, wala na. Tingnan natin kung namumuti pa yung langis nito. Alright, so tingnan natin. Ito yung IEC niya mga boss, ayan o. Naka-epoxy. Ito po yung nagko-control ng idling once na nag-on tayo ng aircon. So ito ang problema, yung kanyang IEC. Tapos check natin yung langis. Ayan o, wala nang kulay gatas o pamumuti sa kanyang langis. So ibig sabihin solve na natin yung problema. Tapos nakakulant na rin tayo.